Hello Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Maraming positive energy sa card na ito. Maging negative man ang ending ng situation mo, worth it naman ito. Kumbaga, importante na mangyari. Kasi para yun sa magiging positive na results sa next chapter. Ito yung message ng spirit guide mo na kailangan mong makasunod sa kung ano yung takbo ng buhay mo. At saka huwag kang mag-alala kasi may mga unexpected na surprises na darating sa buhay mo. Alamin natin kung kamusta na ang love life ng mga Sagittarius. Paalala lang guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kasi maraming Sagittarius, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At saka, ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kinuha ko lang kanina yung mga nahalong ibang cards. Four of Pentacles, King of Cups, Nine of Wands. Unahin muna natin sa career. Kasi itong mga cards may pinapakita na puno ng emosyon. Hindi ka naman talaga masaya sa career mo. Pero ito yung nagbibigay ng sapat na kita sa iyo. Kaya pinapahalagahan mo ito. Pero merong darating na oportunidad. Patungkol man ito sa career mo or negosyo, ito yung magbibigay sa iyo ng enlightenment. Dahil nga dumating yung pagkakataon na gusto mo, ipapriority mo ito at poprotektahan. Kumbaga, gagawin mong makatotohanan. Yung magandang oportunidad ang magbibigay sa iyo ng choices or makakasagot sa gumugulo sa isip mo. Lalo na kung patungkol sa career, sa negosyo, o kaya pangarap. Ang ilan sa inyo kung estudyante ka, makakapasa ka sa test, pero mag-aral ka pa rin para mas mataas yung makuha mong score. Makakatapos ka or makakagraduate. Sa mga single or nasa relationship, kahit na ginost ka ng person mo, nananatili ka pa rin, yung bang naghihintay ka na magandang oportunidad na alam mong darating itong person na ito. Kumbaga, magbabalik siya. Ang ilan na nasa relationship dahil nga ginost ka ng person mo, updated pa rin siya sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo, malaya namang nakikita yung profile. Pero ang nangyayari sa mga single or nasa relationship, kung merong maatraso itong person na ito, nagkakaroon na ng healing. At saka nasashock ka pa rin kapag nakakabalita ka sa kanya. At saka single ka man or nasa relationship, may mga unexpected na mangyayari na alam mong protected ka na, nag-heal ka na, pero ikakagulo pa rin ang isip mo. Ito naman yung mga cards para sa anong relasyon ang hanap mo. The Temperance, Queen of Wands, at the Ace of Pentacles. Itong financial muna yung unahin natin. Na ang advice ng mga cards na ito ay kailangan mong balansehin yung financial na meron ka. Kasi may mga ilang person na hinihintay na lang kung ano yung pwede mong maitulong. Makakabuti naman yung mag-share ng blessings. Pero, ito yung magandang pagkakataon sa iyo na hindi mo dapat palagpasin. At saka, hindi naman palaging swerte ka. Kaya kailangan magtatabi ka ng para sa iyo.
Maganda yung mangyayari sa buhay mo eh. May cycle na very positive na magpapatuloy lalo na sa financial. May posibilidad na doblehin mo yung karir mo, may trabaho ka, may negosyo ka, or may negosyo ka, tas palalawakin mo. Ano man ang estado ng relasyon mo, single ka man or nasa relationship, ang hanap mo ay yung may balanse, kapayapaan, at saka may sapat. Ang paalala sa'yo ng mga cards, pag merong past issues na nagbabalik, huwag mo na itong bigyan ng pansin kasi yung person na yun, bored lang. Huwag kang paapekto sa kanya. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Maging friendly ka or tanggapin mo yung sorry, pero umiwas ka sa stress. Alam mo naman na yung nangyari sa past. Mas magiging maganda yung kapalaran mo kung mag-move forward ka. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Pero nare-resolbahan nyo naman ito. May isa na bumabalanse at merong isa naman na kalma. Kumbaga, nagpapasensya. At saka 3 cards na ito ang nagsasabi na magiging busy kayo ng person mo or yung person mo busy talaga. Pero ang advice ng mga cards para sa ilan na nasa relationship, ipaunawa mo yung sitwasyon sa person mo. Hindi pwedeng wala kang sasabihin. Ang ilang single, kahit na nakakaramdam ka ng kalungkutan, nai-enjoy mo pa rin yung pagiging single mo. Ito naman yung next na mangyayari. The Wheel of Fortune, 6 of Swords in reverse, at 8 of Pentacles. Itong warning ang unahin natin kasi ang ilan sa inyo, sa bagay next month, February na, mag-ingat kayo sa aksidente, lalo na pagdating sa tubig kasi may posibilidad na malunod ka o kaya yung mabulunan. Ang ilan naman may posibilidad na magbalik yung dati mong sakit. Pero dahil sa iningatan mo yung sarili mo, nag-i-exercise ka, may limitasyon yung pagkain mo, lumalaban yung katawan mo sa anumang sakit or injury. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkaroon ng matinding pagsubok ang relasyon nyo. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng space or nagkahiwalay. Pero itong trials na to ang naging dahilan para malaman nyo ng person mo kung gaano ka-importante ang isa't isa. Nagkaroon ng clarity sa bawat situation at pareho na kayo ng goal ng person mo. Sa mga single, kahit na hindi ka ready, may mga positibong darating sa buhay mo about love. Pero syempre, kailangan mong i-let go yung mga negativity sa isip mo or nararamdaman para maging ready ka sa next na relasyon. Pwede mo naman pagsabayin ang career at saka love. Kasi may person naman na makakaunawa sa'yo na pareho mo din ng hangarin sa buhay. 0. You are entirely on the right path and heading towards the best version of yourself. Nakakasunod ka naman sa tinatahak mong landas at saka may mga bagong direksyon ka rin na tatahakin or sisimulan. I-add ko lang para sa mga single kung hindi ka ready makipagrelasyon kasi 2 cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo mas gusto mo na i-priority yung career mo. Wala namang masama doon. Basta happy ka sa mga decisions mo or ginagawa. Pero syempre, hindi talaga may iwasan na may darating na love. Pwedeng potential person o kaya bagong kaibigan. Sa card na ito nakalagay God. Ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos ng spiritual power. Na lahat ng nasa sa isip mo ay magkakatotoo. Positibo ito at puno ng blessings.
Ito naman ay pangatlong card mo na i-release yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa iyo. Lalo na yung makakapagpa-block ng kasaganaan mo. At saka yung financial or golden opportunities na darating sa buhay mo ay gamitin mo sa tamang paraan at tamang pagbalanse. Itong final card ay Ten of Swords na ang ibig sabihin may mga manggugulo sa mga magandang mangyayari sa buhay mo. Pero huwag kang pa-distract. Kahit na meron mang magbalik o meron mang bago na manggugulo. Nasabi na sa mga naunang card na bored lang yung person, kaya mas harapin mo yung mga oportunidad na darating.